A senior Iranian official threatened to target the regional bases of any country that defends Israel, which of course the United States already is. We had the peace talks. We gave it a chance, clenched our teeth. We did everything we could. Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. Sa gitna ng patuloy na gulo sa gitnang silangan, isang matinding hakbang na naman ang ginawa ng Israel. Alam mo ba, binomba nila ang isa sa pinakaimportanteng underground facility ng Iran. Yung pasilidad na laging ipinapakita ng Iran sa internet para ipagmalaki kung gaano sila kalakas at gaano karami ang mga missiles nila. Ngayon, wasak na. Minsan ba napaisip ka kung hanggang saan aabot ang bangayan ng mga bansang to? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Habang abala ang Iran sa pagpapakita ng lakas nila online na parang sinasabi sa buong mundo na handa kami sa kahit anong laban, bigla na lang silang ginulat ng Israel. Sabay-sabay na inatake ng Israeli Air Force ang ilang mga target hindi lang sa Iran kundi pati na rin sa Yemen. Parang isang mabilis at sabay-sabay na suntok na halos hindi na nakaiwas ang kabilang panig. Ayon sa Israeli Defense Forces, kasama sa tinira nila ang mga missile launcher, mga radar system, pati na rin ang air defense ng Iran. Ang sabi pa nila, yung ibang launcher ay napatunayang ginamit sa pagpapaputok ng ballistic missile papunta sa Israel kamakailan lang. Kaya daw nila binanatan para mapigilan na ang mga susunod pang pag-atake. At hindi lang iilang target ang sinira, umabot sa 80 iba't ibang lugar sa loob ng Iran ang tinamaan ng airstrike. Isa na dito ang punong tanggapan ng Defense Ministry ng Iran, mga fuel depot at ilang lugar na may koneksyon sa kanilang nuclear program. Lalo na yung pasilidad malapit sa Bandar Abbas, kung saan may gas infrastructure na sinabing ginagamit ng Iran para sa mga layuning militar. Pero ito ang pinaka-nakakagulat. Winasak din ng Israel ang underground site na dati pinagmamalaki ng Iran. Sa mga nakaraang video, makikita ron ang mga naglalakihang ballistic at cruise missiles, parang museo ng armas sa ilalim ng lupa. Dalawang kilalang opisyal pa nga ang makikita sa video, sina Ali Rashid at Ali Haji Sadi. Pero ayon sa mga ulat, parehong pumanaw na ngayon at nakaburol na sa Iran. Kung iisipin, gaano nga ba katotoo ang ipinapakitang lakas ng mga bansang ito kung kaya silang pasukin at wasakin sa isang iglap lamang? Samantala, may ilang Pilipino naman ang naiulat na nasaktan sa Israel sa gitna ng mga kaganapan. Pero agad namang tiniyak ng pamahalaan ng Israel na ligtas ang ating mga kababayan. Matagal na kasing may magandang relasyon ang Pilipinas at Israel. Simula pa noong 1958, may kasunduan na ang dalawang bansa para sa pagkakaibigan at suporta. Sa isang video na galing mismo sa Israel Defense Forces o IDF, ipinakita kung paano nila nadiskubre ang pasilidad na ito sa mismong kabundukan. Hindi basta-basta ang lugar na ito. Sa video, makikita mo na mahaba ang underground facility. Sa dulo, may mga nakatago palang missiles at hindi lang isa, parang bodega ng armas sa ilalim ng lupa. At sa pinakadulo raw, nandoon ang mga launching shaft o yung mismong ginagamit para magpakawala ng missiles. At ngayong wasak na yung site na yon, hindi pa dyan natatapos ang galaw ng Israel. Sabi ng IDF, tuloy pa rin ang operasyon nila. Ang paniwala nila, hindi lang iisa ang ganitong klaseng pasilidad sa Iran. Kaya naglabas na sila ng babala sa mga sibilyang Iranian na iwasan daw muna ang mga lugar na malapit sa military facilities. Sabi nila, huwag munang bumalik hanggat walang go signal dahil magpapatuloy pa raw ang airstrikes. Nakakakilabot isipin pero totoo na kahit may mga sibilyan sa paligid ay tuloy pa rin ang operasyon. Ayon sa IDF, 5 raw na fighter jets ang sumali sa mismong pag-atake sa underground facility. Pero hindi lang Iran ang target nila. Hinati nila ang kanilang Air Force sa dalawang grupo. Yung isa tumutok sa Iran, habang yung isa naman ay tumuloy sa Yemen. Sa Yemen, tinarget daw nila ang mga leader ng grupong Houthi, sina Abdul Malik al-Houthi at ang Chief of Staff nilang si Muhammad al-Gamari. Ayon sa IDF, nakisabay daw ang grupong ito sa pagpapaputok ng missiles kasama ng Iran at nagpakawala pa ng mga drone na agad namang napabagsak ng Israeli Navy. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung nabura nga talaga ang mga leader ng Houthi pero ayon sa IDF, magbibigay sila ng updates tungkol dito. Ibang klase talaga ang Israel, sabay ang dalawang target. Isipin mo, mula pa noong unang bahagi ng Biyernes,
27 military assets na raw sa Iran ang tinamaan. Parang walang pahinga ang pag-atake. Ayon naman sa ilang analyst, ang pagpapakawala ng Iran ng sunod-sunod na missiles ay isang diskarte raw. Kasi kung isa-isa lang, kayang saluhin ng Israel gamit ang Iron Dome nila. Pero dahil sabay-sabay ang pasabog, may mga tumatagos din. Ayon sa ulat, mga 15% hanggang 20% ng missiles ng Iran ang talagang tumama sa Israel. At eto pa ang masaklap. Hindi mga military base ang tinatamaan kundi mga lugar na maraming tao. Civilian areas ang nadadamay. Kaya hindi lang sundalo ang nasasaktan kundi mga inosenteng sibilyan din. Ang daming inosenteng sibilyan ang nadadamay at hindi ligtas dito ang ating mga kababayan sa Israel. Sa dami ng missile strikes na ginawa ng Iran, umabot na raw ito sa 35. Marami ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Kabilang narito ang ilang Pilipino. Dahil sa pinsalang dulot ng mga atake, may mga bahay na hindi naligtas tirhan. Kaya naman kinailangan i-relocate ang mga tao. Ang relocation na ito ay ginaganap kasama ang gobyerno ng Israel at sinisigurado nila na hindi lang mga Israeli ang naaalagaan kundi pati ang mga dayuhan kasama na ang mga Pilipino. Ayon sa mga opisyal, kapag naapektuhan ang isang bahay, ang munisipyo mismo ng lugar kung saan nakatira ang isang pamilya ang siyang responsable sa paghahanap ng pansamantalang matitirhan. Minsan, mga hotel o designated na shelters ang ina-assign nila. Nakakagaan sa pakiramdam na alam mong may sistema sila para siguraduhing may matutuluyan ang bawat isa kahit hindi ka lokal. Pero hindi lang tirahan ang problema. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, may naitala silang 8 medical cases na Pilipino ang nasugatan dahil sa missile attacks. Sa 8 ito, 2 na ang na-discharge at nasa maayos ng kondisyon. Pero 6 pa ang nananatili sa ospital at 2 rito ang mas seryoso ang kalagayan. Yung isa, moderately critical. Ibig sabihin, kailangan pa ring bantayan pero mas may pag-asa. Pero yung isa talaga ang ikinababahala. Critical siya at ayon sa embahada, itong gabing ito raw ang pinakadelikado. Hindi raw nila alam kung makakayanan pa ng katawan ng pasyente, kaya tutok ang lahat sa kanyang kalagayan. Tahimik man ang gabi sa ngayon, laging mayroong banta pa rin talaga ng biglaang panganib. Kagabi lang, pasado hating gabi, naglabas ng abiso ang tinatawag na Home Front Command. Sila ang nagsasabi kung kailan kailangang maghanda o pumasok sa mga shelter. Sila rin ang nagbibigay ng instructions sa mga tao kung kailan dapat manatili sa bahay o lumapit sa safe zones. Kapag sinabi raw nilang stay close to a shelter, wala nang tanong-tanong. Sumunod ka. Kasi ito ang tanging paraan para manatiling ligtas. Hindi mo alam kung kailan darating ang susunod na missile. Kaya nga marami sa ating mga kababayan doon ay alerto na, laging nakaabang kung may bagong abiso. Gusto ring ipaalala ng embahada na karamihan ng mga tinamaan ng missile ay hindi military base kundi residential areas. Oo, bahay ng mga tao. Mga lugar kung saan dapat ay ligtas at tahimik. Pero dahil sa giyera, hindi na rin ligtas ang mga tahanan. Karamihan sa mga nasaktan ay mga sibilyan at kasama na riyan ang ilan nating kababayan. Ayon naman sa Israeli Ambassador to the Philippines na si Elan Floss, importante raw sa Israel ang kaligtasan. Hindi lang ng kanilang mamamayan, kundi pati ng mga dayuhang nasa loob ng kanilang bansa, kasama na ang mga Pilipino. Tiniyak niya na may mga hakbang silang ginagawa para masigurong ligtas ang lahat kahit sino pa ang lahi mo. Bakit ba ganito kalapit ang ugnayan ng Pilipinas at Israel? Ang Pilipinas at Israel ay may matagal ng kasunduan. Noong Pebrero 26, 1958, lumagda ang dalawang bansa sa isang Treaty of Friendship. Hindi ito defense treaty pero ito ang nagsilbing pundasyon ng magandang relasyon ng dalawang bansa sa loob ng maraming dekada. Simula noon, patuloy na nagtutulungan ang Pilipinas at Israel sa iba't ibang aspeto, mula edukasyon, teknolohiya, hanggang sa tulong sa panahon ng sakuna. Kaya naman, kahit malayo tayo sa isa't isa, may connection pa rin. At sa panahon ng gulo, connection na yan ang nagsisilbing tulay para masiguro na hindi napapabayaan ang ating mga kababayan. Pero sa totoo lang, masakit isipin na may mga inosente, lalo na kapwa natin Pilipino, ang nadadamay sa kaguluhang hindi naman nila sinimulan. Kaya importante na patuloy tayong maging alerto, maging mulat sa mga kaganapan sa ibang bansa at suportahan ang mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa gitna ng gulong to, ang tanong ngayon ay,
Hanggang kailan kaya mananatiling ligtas ang ating mga kababayan sa ibang bansa? Sa bawat missile na bumabagsak, hindi lang gusali ang nawawasak kundi pati ang katahimikan ng mga ordinaryong tao. Pero ikaw, kung ang pamilya mo ay nasa lugar na may giyera, ano ang pipiliin mo? Manatili o umuwi? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.